Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ito, Manny Pacquiao hinamon ang mga promotor ng Republic of Mindanao. Alright, so ito ho yung artikulo. Noong una hindi ako makapaniwala dyan, pero totoo po pala. Ito sa politico.com.ph, sabi rito, Pacquiao rejects Mindanao secession. Sabi diyan, naway maliwanagan ang pag-iisip ni dating Pangulong Duterte, sabi ho ni Manny Pacquiao. Okay, sabi rito, former Senator Manny Pacquiao stands firm against the idea of Mindanao secession, championing national unity over former President Rodrigo Duterte's divisive proposal. Pacquiao fervent plea for enlightenment and unity echoes throughout the nation as he supports the current administration's efforts to improve the lives of Filipino. Alala ko lang nung campaign period, grabe rin mga pananalita nito kay BBBM. Di ba? Tawag niya rin kay BBBM, magnanakaw. Nung matalo, di ba? O, katulad ni Isko Moreno, tumanggap ng pagkatalo. Tanging si Leni Robredo na lang di pa tumatanggap eh. O ngayon naman po, muli pong naninindigan si Manny Pacquiao. Hindi ho siya sang-ayon sa trip nito ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya, bilang isang Manny Pacquiao ay lumaban ako, hindi lamang upang iwagayway ang bandila ng Pilipinas, kundi upang pagkaisahin ang bawat Pilipino. Diba? Sana po ganyan ang adhikain ng lahat, ang itaguyod ang pagbubuklod bilang isang bansa. Tama, di ba? Yung mahirap, tawag dito, dahil po sa may ginawang pagkakamali, takot harapin ang kaso, di ba? Alangaya, buong isla ng Mindanao ang gustong kunin para gawing taguan. Hindi ako naniniwala na ang layunin talaga po ni dating Pangulong Duterte ay para sa kabutihan ng mga taga Mindanao. Actually, yung kanyang pananalita na nagsawa na nga ako kasi ilang presidente na, di ba? Sabi niya noon, they were left behind raw. Wow! Sinasabi nga nito ni Alvarez, maraming mga proyektong nasimulan. Oh, marami naman palang nasimulang proyekto eh. Nga lang binabaha. Di ba? Sabi niya, sana po ganyan ang adhikain. Sana nga po ganyan. Di ba? Pero mo, pag-ihiwalayin mo, hiwa-hiwalayin mo hiwalayin mo ang Mindanao sa Pilipinas. Ano ba ang idinulot po ng ganyang adhikain noon? No. Hindi ba napakatagal na giyera sa Mindanao? Tapos later on, napagtanto nila Miswari, nabudol po siya nito ni Senator Ninoy Aquino doon sa kwento tungkol doon sa Jabida Massacre. Ngayon, magpapabudol na naman ba itong mga taga Mindanao? Di ba? Dahil lamang yung dating naging presidente, tais lang nila na may atraso, EJK, ang mga kaso. Na wala namang kinalaman itong mga taga Mindanao sa problema niya. Tapos sila madadamay dahil pagka nagkaroon ng pagpipilit nila, kinakailangan po talaga nila gumamit ng dahas. Hindi naman papayag ang gobyerno na titingnan na lang sila, di ba? Siyempre, lalaban ang gobyerno dyan. At saka isa pa, hindi naman po lahat ng taga Mindanao sang-ayon sa gustong mangyari. Actually, ilan na yung mga leader ng Mindanao, mismo ang BARM, yung mga kongresista, parang pamilya lang ni Pangulong Duterte yata at ilang mga supporters ang pumapabor sa kanya na ihiwalay ang Mindanao. Yung iba naman gustong inaayunan siya para magkaroon ng gulo sa Mindanao dahil may sarili silang agenda. Di ba? Ako, bilib ako rito kay Manny Pacquiao. Kung tatanungin ninyo kung ibabalik ko ba sa Senado si Pacquiao, babalik ko sa Senado yan. Mas magaling pa yan kay Bongo. Si Bongo, anong achievement ngayon ni Bongo sa kalahati ng kanyang pagiging senador? Walay.
Di ba? Nakipag-ano pa ba? Nagpasa pa ba ito ng panukalang batas at nakipagbakbakan pa? Wala na ako nabalitaan. Na-trauma na ki Drilon. Oh. Ay, balik ho natin, yung mga may kakayanan talaga. Ang problema lang kasi kay Manny Pacquiao, yung pagpipilit niya na mag-English. Yun naman ang naging problema sa kanya. Plus yung kakulangan niya sa kasanayan na para po yung sa debate. Like yung panukalang batas niya na mag-create ng panibagong komisyon para sa pagtutok sa kapakanan ng mga contact sports. Nagkataon, bahagi ito ng GAB. Ang solusyon lamang dun sa panukalang batas niya, lagyan lang ng amendments yun, yung kanyang proposal, na lahat ng mga obligasyon, pondo, na may kinalaman dito sa contact sports na hawak ng GAB, ng Games and Amusement Board, ay inaalis na sa kanila at inililipat dito sa bagong Commission for Contact Sports. As simple as that. Tapos nagbibigay pa siya ng pera para maitayo yung mga opisina ng mga yan nationwide. Yung mga facilities. Di ba ang ganda? Oh. Hindi lang po kuda si Manny Pacquiao. Kasama pa, gastos pa. Oh, ganun kasinsero. Yun lang nga po talagang kulang. Nandun na yung guide sa kanya ni Pia Cayetano. Ang problema, hindi niya talaga magets. Di ba? Kaya ingat-ingat tayo dyan sa mga tatakbong senador, habig sa inyo. Piliin ho natin, may kakayanan sa pagiging senador. Bukod sa may kakayanan, may pagmamahal sa ating bayan. May malasakit po sa Luzon, Visayas, at Mindanao, including Sabah and West Philippine Sea. Hanggat maaari, wag nating iboto wag nating iboto itong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Ganun yun. Maliban na lang dito kay Tolentino. Si Tolentino po, taga-Liberal Party yan. Tapos natalo. Tapos sunod na takbo niya, nandyan na siya sa PDP Laban. Hindi ho siya talagang original ng PDP Laban. Alright? Kumpara naman tingnan nyo, Manny Pacquiao, Willie Revillame. Ay, Manny Pacquiao ako. Di ba?